Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban Sabongero. Inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang bakit kinukondisyon ang manok. So ito po yung katanungan po ng ating kasamang magsasabong na si Susimo ng taga Quezon Province. Ito po yung tanong niya. Laban Sabongero, bakit kinukondisyon ang manok? Samantalang naglalaban kami, pinupulot lang namin o binibili at nilalaban, nananalo na naman. So yan po ang tanong, no, ng ating kasamang magsasabong. Ito po yung sagot ko sa iyo, sir. Hanggang kailan yung buenas mo? Yan po ang tanong. Dahil sa ngayon po, sa sobrang taas na po ng agham ng pagsasabong, scientific method na po. Hindi na po yung mga maliliit na nagsasabong ay talagang napakahirap na pong mag-compete. Nang dahil kung wala kang alam sa pagsasabong ay talagang baka magiging zero ka sa sabungan. So hindi naman, tama din naman yung sinasabi mo na nananalo kayo. Ang tanong, hanggang saan, hanggang kailan yung buenas mo? Dahil yung kalaban mo, scientific methods ang ginamit para sa'yo. Ayan po. So, Mr. Susimo ng Quezon Province, sasagutin ko ng eksakto yan para at least lahat tayo ma-educate tungkol po sa bakit kukondisyonin ang manok. So, ang tanong, bakit kukondisyonin ang manok? Ganito yan. Kinukondisyon mo yung manok mo para mailabas ang kanilang kakayahan at lumalakas sila sa araw po ng laban. Yan po. Kaya kinukondisyon po yung manok ninyo. Ang kondisyon ng manok, pagkakondisyon na yung manok mo, of course, alerto yan sila. Handa sila sa mentally at physically na laban. So, pag kinondisyon mo, hinanda mo yan sila sa physical at saka mental na laban. Yan po. Andin mga kasabong ang kondisyon po ng manok ay of course wala po yung taba. Kung makikita mo yung mga kinakatay nyo na mga manok, kailangan walang taba sa laman, sa bituka, sa atay, sa lapay at saka sa pali. Malambot din ang katawan mga kasabong. Ayan po. Saan mo makikita or paano mo makuha ang pagiging kondisyon ng manok? Ayan. Of course mga kasabong, makukuha yan sa tamang nutrisyon, sa tamang ehersisyo, sa tamang moisture control at pahinga bago ang laban. Ayan po. Tandaan nyo mga kasabong, pag nagkondisyon po kayo, ang gagawin ninyo, bigyan ninyo ng tamang nutrisyon, tamang ehersisyo, yung moisture control ng manok ninyo, dahil yung manok mayroong gustong may moisture ang katawan, ang manok may ayaw ng may moisture, kailangan dry. Ayan po, control at pahinga. Bakit pahinga? Bago ang laban, kasi nga binabatak nyo yan, ini-exercise para hindi po lumaki yung yung ugat niya. Yan, hindi papalo ng husto yan. Ayan. Pag nagkondisyon po kayo, kailangan mayroon din kayong mga facilities. Even wala kang facilities, ikaw nang gagawa. Hindi naman tayo big time, sir. So, ang gagawin nyo, kailangan pagka may tahimik at maayos or well-ventilated na cockhouse tayo. Ayan.
And then, meron tayong mga scratch box. Kasi nagko-condition nga tayo eh. Scratch box. And then, para sa kanilang pang-araw-araw na ehersisyo. Ayan. Sa training naman nila, kailangan may flying pins ka para lilipad-lipad yung manok mo. At saka yung mga individual na mga cages na pahingaan. Kailangan mayroon din tayo. Mayroon din tayong timbangan para mamonitor natin yung katawan kung saan yung magaling siyang lumaro sa kilo na yan. May weighting scale na tayo na may tamang kalibrasyon. Ayan po. Meron din tayong mga pagkain at yung mga water bowls. Sparring area, kailangan may sparring area din tayo. Or wala, di sparring nyo lang. Sparring gloves, ayan. Bilang breeders ka, bilang nagmamanok ka, meron ka ring range area para meron kang tipi na lalagyan ng manok mo. Hindi naman pwedeng ikulong yan. Ganun po, Mr. Sosimo, ha? Bakit kinokondisyon mo yung manok mo? Sir, wag po kayong umasa po sa buenas dahil sa sabungan po. Sa tagal ko na nagsasabong, araw-araw ko nagsasabong, 70% po ang malas, 30% po ang buenas. Kaya, kailangan maging competitive ka sa ngayon. Paniwalaan mo ko, sir, kasi nagtatanong ka sa akin. Yan po ang sagot ko sa iyo. Mr. Sosimo ng Quezon Province. Ayan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo dahil dito sa channel natin wala tayong maraming sinasabi, kundi direct to the point tayo. May laman talaga ang channel natin. Maraming salamat po sa inyo.